Manatili po tayong nakatayo sa ating pag-awit ng ating unang awitin. Ang title po nito is Amazing Grace. Tunay na talagang the grace of God is truly amazing, and it is a privilege that we are able to sing about this wonderful grace of God. Sing. Amazing grace, how sweet the sound, how sweet a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, lost and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portions be, as long as life endures. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon be soaked like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Po ating buksan ang ating Biblia sa Book of Romans para sa ating pong scripture reading. Ang ating pong scripture for today will be from the Book of Romans chapter 3, verse 21 to 26. Again, that's from the Book of Romans chapter 3, verse 21 to 26. Verse 21. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. All through the law
and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation for His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He has passed over former sins. Verse 26, it was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Manatili po tayong nakatayo para sa ating second hymn. It is entitled, I Stand Amazed. May C verse note. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner content and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, in my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransom and glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Maaari na po tayo umupo. We may now be seated for the message that will be delivered by Pastor MJ. Magandang hapon po sa ating lahat. Malinaw na po ako dyan. Pinupurit, pinasasalamatan ko po ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At muli tayo na naman po ay nandito upang sumamba sa ating Diyos na buhay. At ganoon din po, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na magkakasama po tayong lahat ngayong araw na to, ngayong hapon, sa kabila ng mainit na panahon, ay nandito pa rin po tayo. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat ng ating pagsamba. Amen? Amen! At mas mainit pa rin po sa impyerno. Kaya, we praise God. I praise the Lord. Ganun din po sa
kabutihan ng Panginoon, sa kanyang katapatan, sa kanyang grasya, sa kanyang pagdadagdag maging ng isa pang taon sa buhay ko. Hindi po ako deserving, but I praise the Lord. May the Lord continue to use me for His glory, for His name's sake. Ngayon po, tutuloy pa rin po tayo sa ating pinag-aaralan. Tayo po ay nasa Revelation. Diba? Gising nga po kayo. Tayo po ay nasa Romans. Romans chapter 3. At ang ating pong mensahe ay pinamagatang The Gift of Righteousness, o ang kaloob na katuwiran. Nung nakaraang linggo lang po, napakinggan natin yung aral ng Panginoon through Pastor Jo Marie, at binigyan diin yung kabigatan ng kalagayan ng tao. Pinapakita na talagang wala nga ni isa, wala ni isang matuwid. At kung atin pong babalikan from chapter 1 pa lang, ay napakaganda po, no? Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. For it is the power of God for salvation, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya. Hudyo man, unay sa Hudyo at maging sa Grego or the Gentiles. At ang kasunod sabi sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed. Sapagkat sa Ebanghelyo nahahayag ang katuwiran ng Diyos. From faith for faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya sa umpisa at hanggang sa huli, pananampalataya. As it is written, the righteous shall live by faith. Na ang taong matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Matapos na sabihin yun, binigyan ng kabigatan, no? yung puot ng Diyos, the wrath of God that is revealed from heaven to the ungodly, to the unrighteous, those who suppress the truth. Ito yung mga tao na inihayag ng Diyos sa kanila ang kanyang likas na pagka-Diyos, no? His invisible attributes, His eternal power, His divine nature. Pero ano pong sabi? Although they knew God, they did not honor Him as God. At sila pa po ay gumawa ng kanilang haka-haka at imahinasyon patungkol sa Diyos. Pinagpalit nila ang kalulatian ng Diyos para sa mga imahe, para sa mga mortal na tao, mga hayop, mga ibon, mga bagay na gumagapang. Nakita po natin, kaya binigay sila ng Diyos sa kanilang mga sarili. The wrath of God for the unrighteous and the ungodly. Matapos yun, nakita po natin, no? sa chapter 2, binigang emphasis yung righteous judgment ng Panginoon. God will render to each one according to his works. At from verse 12, binigyan ng diin na lahat ng mga taong nakapailalim sa kautusan ay huhukman ayon sa kautusan. Yung mga taong hindi man nakatanggap ng nasusulat na kautusan, ngunit sa kanilang mga puso ay nakasulat ang kautusan, ay huhukman din ayon sa kanilang mga konsensya. And simply, what it teaches us is that all people are sinful and they will be judged. Whether you are a Jew or a Gentile, whether you are under the law or you did not receive the law, the written law, but clearly God has written the law in their hearts.
At nakita din po natin yung emphasis patungkol sa circumcision, yung kanilang pride. The Jews are proud and they are confident because of their circumcision, but it was emphasized. Ano po yung mahalagang circumcision? Circumcision of the heart. So clearly, wala pong, hindi po lamang ang mga Hudyo, wala pong favoritism ang Diyos na pinapakita ng lahat ay makasalanan, ang lahat ay masama. Kung meron mang advantage ang Jews, ang mga Hudyo, ano daw po yun? They were entrusted with the oracles of God. Sila po'y nakatanggap ng written law at mas lalong mabigat yung kanilang pananagutan dahil alam nila yung kautusan ng Diyos. Nakita po natin na talagang ang paghahatol ng Diyos ay matuwid. And in verse 9 of chapter 3, pinirich po ni Pastor Jo Marie, no? Binigyan ng diin na wala ni isang righteous, Hudyo, Hintil, parehong makasalanan, parehong masama, walang naghahanap sa Diyos, walang nakakaunawa. At isa-isa pa, no? Yung kanilang mga lalamunan na parang bukas na libingan, the venom of asps under their lips. Their mouth is full of curses. So, binigyan din talaga ng Diyos, binigyan din ni Apostol Pablo na talagang ang tao ay makasalanan at lahat ay haharap sa Diyos, lahat ay hahatulan ng Diyos, Hudyo o Hintil, ay walang maikakaila o hindi makaliligtas sa harapan ng Diyos. At ito pong mga bagay ito ay napakabigat. Now, we will proceed to verse 21 to 26 of Romans chapter 3. Sabi po ni Donald Gray Barnhouse, ito pong verses 21 to 26 ng Romans chapter 3, sabi niya, this is the most important verses in all the Bible. Sabi niya. Sabi naman ni John Piper, it is the most important paragraph in the Bible. Itong ating aaralin ngayon. Sabi naman ni Leon Morris, it may be the most important paragraph. Halos pare-pareho sila ng pagtingin, ano? Si Luther, Martin Luther, sabi niya, take heed to what is here. It is the central and most important passage of the epistle. Ito daw yung pinaka-sentro at pinaka-mahalagang parte o mga bersikulo ng Roma, ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. And indeed, the entire scripture. For Luther, ito daw yung pinakamahalaga, hindi lang dun sa epistle, kundi sa kabuuan ng scripture. Grabe yung emphasis, ano? Sabi naman ni Calvin, katulad ni Luther, sabi niya, there is probably no passage in the whole Bible of greater significance as regards the justifying righteousness of God. Yun po ay galing sa Preacher's Complete Homiletical Commentary on the Epistle of St. Paul, the Apostle to the Romans. So po galing yung kanyang, yung quotation na yon from Calvin. So makikita natin iba't ibang tao, iba't ibang scholars, pastors, theologians, na talagang tinitingnan nila itong parting ito ng ating aaralin na napakahalaga. Sabi ng iba, central. Sabi ng iba, most important paragraph that's ever written. Sabi ni Leon Morris, grabe yung emphasis. But, let's take a look at it. Titignan po natin, bakit kaya nila ganun tingnan itong parting ito? Naintindihan po natin, binigyan muna, nilatag yung kabigatan ng estado ng tao sa kanyang pagiging makasalanan, yung kanyang estado sa harap ng matuwid na Diyos, yung kanyang pagiging hindi matuwid. Ng po ng Diyos ay mahahayag laban sa mga makasalanan. Hintil ka man o Hudyo, walang maitutulong sa iyo. Ang pagiging hintil o Hudyo, hindi masasabi ng hintil na
exempted kami dahil hindi namin natanggap yung mga natanggap ng mga Hudyo. At hindi naman masasabi ng mga Hudyo na privilege kami at special kami kaya hindi kami dapat hukman, dapat automatic ligtas na kami dahil kami ang bayang pinili. But clearly Paul made it clear, all people are sinful. Hindi lang nag-start sa New Testament, but sa history, all throughout history, after the fall of Adam, lahat ng tao ay makasalanan. At hindi po natin masasabi na, hello, it's 2024, it's the same. Yun pa rin ang ating kalagayan hanggang ngayon. But now, let's take a look at verse 21. Sabi po ng verse 21, but now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Balik lang po tayo ng isang verse. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 20, ano pong sabi? For by works of the law, no human being will be justified in His sight. Since through the law comes knowledge of sin. Mahalaga po ito. Babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. So take note, binigyan din ni Pablo, puros bad news. No? Yung previous verses, previous chapters, puros bad news patungkol sa estado ng tao. And can you imagine if the Apostle Paul ended that letter with that bad news? Ang lahat ng tao ay makasalanan, walang sino mang mapapawalang sala sa kanilang pagsunod sa kautusan. End of the story. Tapos ang usapan, wala na pong kasunod. But we praise God. Why? Ang sabi ng verse 21, but now, meron pong cambio. No? Meron pong contrast kung gaano kabigat yung nilatag ni Apostol Pablo patungkol sa katatayuan at kalagayan ng tao. Verse 21, we will see, napakalaga pala ng word na yun. But now, sa Tagalog, ngunit ngayon. Yun muna, no, yung but now. So, but, the word but, it highlights a transition from the previous point. So, yung previous points, yung mga inilatag ni Apostol Pablo, yung kanyang gustong bigyang diin at ipaintindi sa mga tao, this but, it highlights the transition from the previous matter to this point that Paul is about to unleash. This provides the most glorious transition. Mahalaga po ito. Sabi ko kanina, no? What if natapos na yung usapan doon sa paglatag ni Pablo patungkol sa kalagayan ng tao? Siya'y makasalanan, siya'y huhukuman ng Diyos, walang may tutulong sa kanya, kung ano man ang lahi niya, kung ano man ang natanggap niya, kung siya man ay tumanggap ng kautusan, o siya'y kasama ng mga hintil, na wala silang alam patungkol sa Diyos ng Israel. But, this changes the course. This is the glorious transition. But now, ito pong but now, this is emphatic. When we say emphatic, this is something that he is emphasizing. Meron po siyang binibigyan diin. Napakahalaga nito, binibigyan niyang diin. It shows emphasis, it gives emphasis, it expresses something forcibly and clearly. But now, it's not a reference
to time. Hindi po ito, yung now na to, hindi po siya patungkol sa time, but it is a change in the flow of Paul's argument. From the previous point, this time, meron siyang bibigang diin na mahalagang mensahe. This is so important because Paul did not leave us with the bad news. But it had to start there. Napakahalaga pong maging malinaw muna yung kalagayan ng tao. Kung ano yung estado ng tao. Kung ano yung pangangailangan ng tao sa Diyos. Upang itong mensaheng ilalatag ni Pablo ay makita niyang napakaganda. Upang ang mensaheng ilalatag ni Pablo ay makita po natin napakahalaga. Kaya mahalaga po ito, tutok tayo, no? Laban lang, alam ko nakakantok po yung init. But now what? But now, the righteousness of God. The righteousness of God, or should we say, the righteousness from God, or the righteousness that comes from God. It is the righteousness that comes from God. Ngayon, yung katuwirang galing sa Diyos, ano sabi? Has been manifested. So we see, no? The righteousness of God is revealed. It has been manifested, it has been revealed, and pag sinabi pong manifested, it usually refers to the knowledge that God discloses to people. Pag ni-reveal, pag ito po ay, it is manifested, ibig sabihin ito po ay bagay na pinapaalam ng Diyos, pinapakita ng Diyos sa mga tao, pinapaalam niya. Whether people receive it and respond to it or not, ito po yung mga bagay na hinahayag ng Diyos sa tao. It is shown, it is revealed, it is not hidden, it is not secret. So this righteousness that comes from God, it's not secret, but it has been manifested. It is revealed, pinapaalam ng Diyos. And this righteousness, this revealed righteousness of God is linked to the understanding of our true state before God. Kaya konektado po siya, no? It is linked to our true state before God. Our depravity. Kung gaano ang taong walang kapag-apag-asa, ang tao ay makasalanan, ang tao ay masama. Our radical corruption, our sinfulness. And again, this righteousness of God that is revealed will only be understood by people who understood yung previous emphasis, yung binigyan diin patungkol sa katatayuan ng tao. And that righteousness of God that is revealed, that righteousness of God is apart from the law. Sabi niya, it is has been manifested apart from the law. The righteousness that comes from God is not from the law. Dahil ngayon sa binasa natin sa verse 20, ang tao ay hindi mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang kautusan ay ibinigay upang mapakita sa tao na siya ay makasalanan. So clearly, verse 20 states that no one can be justified by obeying the law, since the law reveals our sinfulness. Katulad po ng isang salamin, just like a mirror, it shows us our filthiness. No? Pag tayo po'y gumising sa umaga, tayo humarap sa salamin upang tingnan ang ating sarili. Kung tayo may muta, no? Kung tayo may panis na laway. But the law is like a mirror. The perfect law of God reflects His holiness. When we look at the law of God, makikita natin how holy God is.
how perfect God is, how righteous God is. Sa kabilang banda, as we look at the law, it reflects our sinfulness. Why? Again, habang tinitingnan natin yung kautusan ng Diyos, nakikita natin kung ano yung mga kasalanan natin. No? Maging yung 10 kautusan lang, pag tinignan po natin, alam natin sa mga sarili natin, ilan doon yung mga nasuway na natin. So yun po yung yung law, it is a mirror that shows us the perfection and holiness of God. At the same time, a mirror that shows us our filthiness, ang ating karumihan, ang ating pagiging makasalanan. When we want to check if there is something on our face that needs to be removed or cleansed, kapag kailangan natin i-check kung meron pong dumi sa ating muka na kailangan tanggalin, kailangan linisin, tumitingin po tayo saan po tayo tumitingin? Sa salamin. No? And through the mirror, we see dirt on our faces. Paggising sa umaga, pagpunta sa CR, titingnan mo yung mukha mo, makikita mo may muta, makikita mo kung mayroong panis na laway na natuyo o kung ano mang dumi sa mukha. And we don't use the mirror itself to remove kung ano yung marumi. Na pag tayo nagsalamin, hindi po yung salamin mismo yung pangtutungkap natin ng ating muta. Hindi mismo yung salamin yung gagamitin natin panglinis ng ating mukha. We need something to clean our faces. That is just the illustration. The law helps us to see our sinfulness, but it is not a tool that we can use to be cleansed. Hindi po yun ang kasangkapan na gagamitin natin panglinis ng ating mga sarili. We need something apart from it. We are sinful, and God requires righteousness. Tayo makasalanan at ang Diyos ay talagang ang requirement niya, hindi niya po binaba ang kanyang standards. God requires righteousness. And only the righteous are justified. Ang mga matuwid lamang, ang mga mapapawalang sala, ituturing na matuwid. And so we need righteousness. That righteousness is entirely apart from obedience to the law of God. Hindi po natin yung matatanggap. The righteousness, yung patuwirang galing sa Diyos, ay hindi po natin matatanggap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ito pong righteousness na galing sa Diyos ay hindi, it is apart from the law. Not through obedience. Sabi po ng Romans 17, again, Romans 1:17, it states that the righteousness of God is revealed in the gospel. Yung patuwiran ng Diyos ay hinahayag sa Ebanghelyo. And so, although God's righteousness that brings salvation comes apart from the law, the gospel is not contrary to the law of Moses. Hindi po natin hinihiwalay ng ganun yung pagtingin sa kautusan at sa Ebanghelyo. Meron po tinatawag na antinomianism, na kung saan ang sinasabi, kapag ikaw ay tumanggap sa Ebanghelyo, itapon mo na sa basurahan yung kautusan, wala ng lugar ito. But we know the gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan, yung ginawa ni Kristo sa krus. Kung sino si Kristo at kung anong kanyang ginawa sa krus, ang ating kaligtasan, kung tayo mananampalataya doon, hindi po sinasabi na wala ng lugar yung moral law. Ang moral law, yung po yung 10 Commandments, sinasabi, thou shalt not murder. Masasabi ba natin na wala ng lugar yun, pwede na tayong pumatay? At marami pang nakalagay doon. But we still need the law. It still reminds us of our sinfulness. It still reminds us of God's holiness. And at the same time, it guides us kung paano tayo mamumuhay. Not to be saved, but as people saved by the power of the gospel. So again, the gospel is not contrary to the law of Moses. Hindi po yung sinasabi ng versikulong ito. But the law
was actually upheld. Through what? Through the obedience of Christ. It was fulfilled in Christ by Christ. But we cannot receive that righteousness through our obedience sa kautusan. So, the righteousness of God is revealed, and the righteousness of God is apart from the law. We cannot receive that righteousness by obeying the law. And the righteousness of God, clearly it was proclaimed in the Old Testament. The law and the prophets bear witness to it. The law and the prophets bear witness to it. Pag sinabi pong law and the prophets, ito po ay common way of referring to the Old Testament. So pag sinabing law and the prophets, simply ang ibig sabihin lang, yung lumang tipan, yung the Old Testament. Kanina binasa ko po, no, yung advantage daw ng mga Hudyo, they were entrusted with the oracles of God. Ano pong ibig sabihin nun? When Paul used the oracles of God, it was for the Gentile-oriented readers. Para sa mga Hintil. While law and prophets was for the Jewish-oriented readers. But it is the same thing. So kung sinasabi po dito na inihayag yung katuwiran ng Diyos, ito ay pinakita, it is a part of the law. Although the law and the prophets bear witness to it. The Old Testament, the prophets from the Old Testament, the laws, we see that God's plan of salvation is the same from the Old Testament to the New Testament. It is God's plan for saving sinners. And it was already proclaimed in the Old Testament. So yung kaligtasang tinatanggap natin ngayon at inuunawa at tinatayuan, hindi po ito kaligtasan na plan bilang sa paningin ng Diyos. Na all of a sudden, in the middle of the history, naisipan niya, ito kaya ang gawin kong paraan ng kaligtasan para sa mga tao. But clearly, the law and the prophets bear witness to it. We see that plan of salvation from the faithful God, the righteous God, it's the same even from the Old Testament up until now. God didn't just plan it recently. Hindi niya po na-realize lang yun recently na ito kaya yung maging paraan ng pagliligtas. Kaya po wala pong paraan ng kaligtasan na iba para po sa mga tao sa lumang tipan. Kaya po malinaw sa atin, when we talk about the God of the Old Testament, hindi po wrathful yung Diyos na yun, tapos bumalik na yun. The gracious God that saves sinners now is the same gracious God in the Old Testament. And the same God of wrath of the Old Testament, He is still wrathful against sin up until now. He doesn't change. In the same way, God's redemptive plan, alam na po at ipinuklaman na po from the law and the prophets, Old Testament, up until now, it's still the same. So, hindi po iba yung pagliligtas sa kanila. O hindi po iba yung level natin ng kaligtasan sa kanila, na mas ligtas tayo kaysa sa kanila. It's grace right from the start up until now. It is grace. Verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Yung katuwiran ng Diyos na inihayag hindi sa pamamagitan ng kautusan, ito po yung katuwiran ng Diyos na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya.
So the righteousness of God is received through faith alone. The soul means for us to receive the righteousness that comes from God. Again, ang tao, in order for a person to be accepted by God, that person has to be righteous. Pero nilinaw na po ng mga previous chapters, no one is righteous. And so we need to be righteous. But we cannot produce that righteousness. Hindi po natin kayang mag-produce ng katuwiran na yun dahil tayo po ay masama. Maging yung pinakamabutit, maganda at sinserong bagay natin gagawin, may bahid ng karumihan at kasalanan. We need righteousness. But here, the righteousness that was revealed, the righteousness that we need, the righteousness that comes from God, it can only be received through faith. So the soul means is faith. Pakinggan niyo po maigi ito at mahalaga po ito. There is no other means. We have to be clear. It doesn't say because of faith. Hindi po yung sinasabing because of faith, but it says through faith. Hindi sinasabing dahil sa pananampalataya. It is never the ground for our justification. Faith is the instrumental means of our justification, but never the basis of it. Kailangan po natin maunawaan yun. Sino po sa atin yung naranasang pinagluto ng nanay? Pinagluto ng asawa? Ang nanay, asawa, pinagluto. Malamang tayo po kumakain, sabi pinagluto para sa atin. So kung tayo po yung pinagluto, kung sino man po yun, nanay natin, asawa natin, anak, kung siya'y nagluto, maaaring hindi ito gamit niya, no? But usually, we can imagine, gumamit siya ng kawali. Meron siyang rekado, gumamit siya ng rekado. Gumamit siya ng sandok. Kinailangan niya gumamit siya ng apoy, ng gas. Madaming means, madaming instruments. Instrumental means. Pero hindi po tayo dun sa mga means na yun magpapasalamat. Pagkatapos mo kumain, ay, nabusog ako, salamat apoy. Nabusog ako, salamat sandok. Salamat kawali. Those are instrumental means, but we thank the one who cooked. May ginamit siyang kasangkapan, may kasangkapan, merong means, pero yung may credit, yung nagluto. Nagigets po natin? Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagtitiwala lamang. Pakinggan po natin, no? Ang credit ay wala sa instrumental means, kundi sa pagtutuunan ng pananampalataya. Sa object of faith. We don't give credit to faith, but to the object of faith. Faith is not the object of salvation. Anong sabi? Christ, Jesus Christ. And so, we don't glorify faith. We glorify Jesus Christ. Dapat malinaw po sa atin yan. Marami pong tumagal ng Kristiyano. They say they're Christians. But whenever they talk about their salvation, they glorify their decision. We glorify the means. Again, it is just an instrumental means. Ang mabigat po doon, maging yung means galing lang sa Diyos. Regalo lang ng Diyos. Hindi po kayang i-produce ang faith ng taong makasalanan at patay sa kasalanan.
Because faith is something alien to us. Faith is something that is not innate in us. Ano po yung innate at natural sa atin? Kasalanan. But faith is something that we cannot naturally produce. Maaaring sabihin natin na may faith tayo. Kung ako ay pupunta sa restaurant at kakain ako ng pagkain kahit hindi ko nakita kung paano niluto, maaaring mo sabihin may faith ako. But that's a human faith. That is a faith that cannot save. But in order for us to be saved, spiritually, eternally, we need saving faith. And that faith comes from God. And so again, even the means is a gift from God. We don't glorify the means. Hindi po natin sabihin, bakit ka naligtas? Kasi dahil sa pananampalataya mo, sa pamamagitan ng through, no? At di po natapos to. Napakaganda po nitong section na to, kung saan makikita po natin yung mga katotohanan na napakahalaga sa ating Christian lives. And if it will not cause us to worship God more, it will not humble us, I don't know what will. So righteousness of God is received through faith alone. It's not through the law, it is apart from the law. Ito po hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments. This faith, this righteousness is received through faith alone, and this righteousness of God is in Christ alone. In Jesus Christ. There is no other salvation. No? There's no other name given among men by which man can be saved. Kanino lang? Si Kristo. Meron po bang kasama si Kristo? Kay Kristo at sa kanyang mga kaibigan? Jesus and friends? But Jesus alone. Christ is the object of our faith. Faith is the means. Instrumental means. Dapat pong malinaw. The soul means, but Christ is the object of our faith. He is Christ alone. Walang iba. Wala po siyang mga kasama. And again, this is for all who believe. Sa lahat ng mananampalataya. Sa lahat ng may pananampalataya. Sa lahat ng magtitiwala. Kanino lang? Kay Kristo. Kay Kristo. Hindi po sa ating mga sarili, hindi po sa pastor, hindi po sa kung sinong ministro, hindi po sa ating mabuting gawa, hindi po sa ating mga seremonyas, mga ritual, kay Kristo. Whoever you are, sino ka man, as long as you believe in Jesus Christ. Kaya po nilinaw, no? Hintil, Hudyo, sino ka man, ano man ang lahi mo, ano man ang kulturang pinanggalingan mo, gaano ka man kasama, tignan natin. So clearly, wherever you are, as long as you believe in Jesus Christ, there is no distinction. There is no special privilege for the Jews in such a way that there is a different way of salvation for them. At the same time, the Gentile is at no disadvantage. No partiality. Hindi po masasabi ng mga Hudyo, again, na
kami automatic ng secure. At hindi masasabi ng mga hintil na hindi na kami kaligtas-ligtas. Wala na. Wala nang parang para sa amin. Wala nang pag-asa. But clearly, ang malinaw dito, all who believe through faith in Jesus Christ. No partiality. Bakit walang pagtatangi? Bakit walang distinction? Anong sabi ng verse 23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi po may pagmamalaki ng mga hinti, ng mga Hudyo, ng kanilang pagiging Hudyo. Hindi din po masasabi ng mga Gentiles na sila'y excuse, kaya baka pwedeng maging lenient sa kanila. Baka pwede silang pagbigyan sa ibang paraan. But clearly, walang distinction, no partiality, walang ibang paraan binigay. Kasi malinaw, ano man ang lahi mo, lahat ay kasama. All have sinned and fall short of the glory of God. Jews and Gentiles both fall short of God's glory. We cannot reach and meet God's perfect standard. All men are sinners. All men are in need of the gospel. Lahat ng tao ay walang pag-asa sa kanilang sarili at lahat ng tao ay nangangailangan ng ebanghelyo. Kaya kung tayo po ay nandito ngayon at sinasabi natin sa ating isipan, sa inyo na lang yan. Alam ko na yan. If that's how we think right now, it simply means we don't understand. Hindi natin naunawaan ang ating estado, hindi natin naunawaan bakit kailangan natin si Kristo. Jew or Gentile, both sinners. Jew or Gentile, both fall short of God's glory. Pareho po tayong hindi nakaabot at hindi nakapasa sa standards, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo po'y susukatin, wala pong aabot. Kahit na magparamihan pa tayo ng matutulungang tao, magparamihan pa tayo ng attendance sa simbahan, magparamihan pa tayo ng pagdarasal, wala ni anuman sa mga bagay na yun na makapagliligtas sa atin. Lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao bagsak. In verse 24, ano sabi? Lahat ng tao ay makasalanan. So clear po, no? Lahat ng tao makasalanan. Kaya lang ang problema po, sa mundo, we try to normalize the idea that we are sinners. Hindi na po big deal. Alam ko, makasalanan ako. Kaya ano ngayon? Bakit? Ako lang ba? Ikaw din kaya? O at least dalawa tayo. Hindi big deal. But we tend to forget we are actually sinning against the holy, righteous, perfect God who will not let any sin unpunished. Who will not leave any sin unpunished. So ang totoong pag-unawa na tayo makasalanan ay ang pag-unawang napakabigat pala na tayo makasalanan sa harap ng banal at matuwid na Diyos. Pero kapag alam natin tayo makasalanan at iniisip natin, normal lang yun at natural. At makakatulog pa rin tayo sa gabi na alam natin tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Meron pong problema sa ating pag-unawa patungkol sa kasalanan at patungkol sa kung sinong Diyos. 24, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung maganda, no? At yung mga makasalanang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, yung mga makasalanang hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos, yung mga makasalanang hindi kayang mapaghirapan yung kaligtasan, yung mga makasalanang yun
the same sinful men are justified by His grace as a gift. So kanina, nabanggit po natin, the righteousness of God is received through faith. The righteousness of God is in Christ alone. This time, the righteousness from God is by grace alone. It is by His grace. Sa Tagalog, dahil sa kanyang kagandang loob. So balikan natin kanina, hindi sinabing dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa kanyang kagandang loob, by His grace. Dahil sa grasya. It is because of His grace. It is the divine cause. Yung meron pong yung sanhi at bunga, the cause, the effect. But the divine cause by which we are justified freely, the grace of God. The grace of God. Kaya po kanina, inawit po natin. Amazing grace. But when we were singing that, were we really amazed? O parang hindi tayo amazed? May we always be amazed by that grace. If we're not, we might not understand. Baka hindi natin naunawaan what grace is. And so the divine cause, it is the grace of God. It's not faith, it is the grace of God. Ano po yung grace? Hindi po yung pangalan ng kaklase natin ng bata tayo. It is God's unmerited favor. It is undeserved favor. Sabi ng iba, it is undeserved blessing. So when we say grace, it is undeserved. It means no one can demand it from God. Sino po sa atin yung naniniwala noon sa kasabihang, everyone deserves second chance? Punta na yan. Narinig na natin yan, Everyone deserves a second chance. But actually, that belief is a clear indication that we think that everyone deserves grace. And that's not grace. When we think that we can demand grace from God, it means we did not understand that it is undeserved. Dapat pong malinaw sa atin pag tinanong tayo, what do we deserve? There's one thing that we deserve. We are sinful. We have offended the holy God. And we deserve hell. Kaya po isang magandang paalala sa atin, whenever we experience problems, struggles, sufferings, as long as it is not hell, it is lesser than hell, we can still treat it as grace. Kaya po yun, perfect ngayon, mainit. But when we think, I cannot worship God, ang init. Anything less than hell, it is grace. Lagi po natin tatandaan yan. Kapag may nararanasan tayong problema sa buhay, feeling natin victim tayo, feeling natin kawawa tayo, we must be reminded, I was supposed to be in hell because I have offended God, but I'm still here. Nararanasan mo pang mainit yung panahon, and it is still grace.
Again, grace should always amaze us. Marami tayong pinagdaan ng problema, paghihirap sa buhay. But when we are reminded, I should be in hell, we can still thank God. We can still worship God. Grace is always amazing. And this grace, it is a, sabi niya, grace as a gift. Kung meron po kayong niregaluhang kaibigan, mahal sa buhay, at nung niregaluhan nyo, napakasaya nyo dahil mahal nyo siya, excited kayo magbigay sa kanya ng regalo, tapos binayaran kayo, what will you feel? Okay ba yun? Masaya ba yun? At least nakatipid? Or it will offend us? Sabi mo, saya-saya mo, nag-ipon ka, trabaho ka, pumunta ka pa sa mall para mahanap yung magandang regalo gusto mo ibigay sa kanya. Then afterwards, babayaran ka. Sometimes, that's how we treat grace. We think that we can pay for that grace. But actually, we have to be reminded, grace is a gift. Regalo. Libreng kaloob. Because if God will just put a price on it, sa tingin nyo kaya nating bayaran? Hindi natin kaya. It is free. Pero ito po, no, malinaw sa atin. Mahalaga po ito. Lalo na sa panahon natin ngayon, modern evangelicalism, meron pong tinatawag na cheap grace. Cheap grace. Ito po yung grasya, na tinanggap ko yung grasya ng Diyos, ako'y niligtas. Ligtas naman ako, kaya kung magkasala ko, okay lang. But actually, this is not the grace that the Bible is talking about. This is not the grace that the Apostle Paul is talking about. Pakinggan po natin maigi. This grace is a gift. It is free, but it is not cheap. It is not cheap. It is actually the most precious gift. Why? Another word, redemption. Meron po tayong mga makikitang terms ngayon, huwag po tayong ma-intimidate. Huwag po tayong matakot o sabi natin, grabe naman yan, para naman ako nasa classroom. But actually, if we will only understand these words are so beautiful. Napakalaga po sa atin ito. And once understood, sincerely, it will make us worship. By grace, that grace is a gift. Pag sinabi po nating reward, magte-text po ba sa inyo sinong globe? Nag-text ba si 4438? No? Yung reward na yun, natatanggap natin pag nagpa-load tayo. Di ba? After mo magte-text, uy, may dagdag points. No? But clearly, when we say reward, it is something that we get after we work for it. So gawin mo to, may reward ka sa akin. But grace is not something like that. It's free. Punta po tayo, redemption, ang gandang word. Si Paul po napakatalino, no? Salamat sa Panginoon sa wisdom na binigay sa kanya. Ito pong word na to, it is an image from the slave market. Slave market. Someone paid the price so that this grace can be freely given. Kaya po hindi cheap yung grace because someone paid for it. Para maibigay sa atin ng libre, may nagbayad nun. Kaya yung grasyang yun, hindi po yung grasya na magbibigay sa atin ng license to continue in sinning. But even that grace, that amazing grace, is a powerful grace. It's also a transformative grace.
Transforming grace. But let's go back to that. Yung redemption na word, it is an image from the slave market. Sabi po ni Pastor John MacArthur, kaibigan ko po yun. Sabi niya, the imagery behind the Greek word, yung redemption, comes from the ancient slave market. It meant paying the necessary ransom to obtain the prisoner or slave's release. You have to pay for that slave or that prisoner to be released. Meron pong presyo, may bayad. The ransom price for the sinners to be freed. It is the sacrifice. It is the life. It is the death of Christ. Again, kaya po yung kanina, no? The righteousness of God in Christ. Balik po tayo doon. That redemption is in Christ. Is in Jesus Christ. That's how much we need Christ. Christ paid for that. And can you imagine the infinite value of Christ? Kung gaano kayaman, infinite, wala pong makakatapat sa presyo ng Panginoong Jesucristo. How worthy Christ is. The God who was on His throne, the God who created everything, but that God became man. He willingly suffered for us. So the righteousness of God in the death of His Son. Sabi po ng verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood. May bago na namang word. Propitiation. Parang may nalagpasan pala ako. Justified. Yung justified, napakalagang word. Kanina, sabi ko po yung nabanggit ko yung redemption. It is an image, ano natatandaan nyo? From the slave market. Redemption, kailangan bayaran, tubusin yung yung alipin. Balikan natin yung justified, munti ko na malimutan. Justification, it is an image from the court of law. Yung mga ginagamit ni Pablong terms, no? When we say justified, it means the person is declared not guilty. Can you imagine, makasalanan ka, guilty ka? Makasalanan ako, guilty ako. But how come guilty sinner can be declared righteous? Can be declared not guilty? Parang di pwede yun. Kaya po sinasabi natin that can only be possible because someone paid for it. Kung yung makasalanan, bigla na lang papawalang sala. Sige na, malaya na kayo. Kunwari, hindi ko nakita yung kasalanan nyo. Para bang ang Diyos ay nasusuhulan. And if that's who God is He God? Is He righteous? Is He holy? But clearly, sinners can be justified. Pwede silang ideklarang mga matuwid, hindi na sila guilty, walang kasalanan.
positionally, napawalang sala, tinuring na matuwid, declared righteous, they are declared just, while knowing that they are sinners. At alam po natin, walang sino mang tao magiging perfecto sa buhay na. Yet, God calls them justified, declares them justified, declares them righteous. Again, that can only happen by His grace. It is a gift, it is free, and He can only give it for free because someone paid for it. Jesus Christ paid for it. It's not cheap. It was paid with a price. So yung mga makasalanan na sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila'y ituturing na matuwid. Dahil may nagbayad, si Kristo ang nagbayad. Verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Kung kanina po na yung mga term na ginamit, justified, redemption, so sinners were redeemed. Sila'y tinubos. Sila'y tinuring ng matuwid. This time, makikita natin, so si Christ, whom God put forward as a propitiation. This time, propitiation is an image from the world of religion. Ito po yung imahe sa mundo ng mga relihiyon, appeasing God through sacrifice. And inumpisa niya, whom God put forward, it means this great sacrifice was not accomplished in secret. But God publicly displayed His Son on Calvary for all to see. So sa perspective ng tao, kaya yung cross foolishness, to them it is a shame. Kahihiyan na mamamatay ka na lang sa krus pa. But let's take a look at it. Bakit? No? Propitiation. Propitiation is crucial to the significance of Christ's sacrifice. This word carries the idea of appeasement or satisfaction. In this case, Christ's violent death satisfied the offended holiness and wrath of God against those for whom Christ died. So, may idea po nung satisfaction. God's divine wrath because of our sins, but Christ's violent death satisfied the offended holiness and wrath of God against those for whom Christ died. So yung mga nanampalataya kay Kristo, ipinataw kay Kristo yung kaparusahan na dapat na sa kanila. And so the wrath of God was satisfied in Christ. Kung hinahanap ko po yung Tagalog translation, sabi ko, tama ba ito? Ang term na binibigay, pampalubag loob. But I don't think that's appropriate. Pero that death of Christ satisfied the wrath of God.
And Christ was displayed for all to see. So makita natin, no? Justification, redemption, we can say that Christ died for sinners. Christ died for sinners. But here, we can also say that Christ died for God. Christ died for the Father. So that the righteousness of the Father was revealed dahil hindi niya po pinalagpas lang yung kasalanan, ngunit pinataw. Someone paid for it. It was in Christ. Si Kristo ang sumalo ng parusa. So, sa world of religions, maging sa pagan religions, it is the worshipper, not the God, who is responsible to appease the wrath of the offended deity. So, yung worshipper po ang kailangan may gawin para masatisfy, para po mapacify, para po ma-appease yung Diyos. But in reality, ang katotohanan, ang tao po, we are incapable of satisfying God's justice. That's why we need Christ. Si Kristo lang po yung makasasatisfy. Why? He was the only one na siya po mismo yung sumunod ng kautusan. Siya po yung sinless, perfect. He lived a righteous life. Tapos siya pa yung tumanggap ng parusa, ng puot ng Ama. And when the Father poured out His wrath, hindi po siya nagpigil. At hindi po yun, kumbaga, konting puot lang yung ibibigay ko. But Christ received that full-blown wrath. So that the sinners who will believe in Christ will be treated as sons. So, in reality, man is incapable of satisfying God's justice apart from Christ, except by spending eternity in hell. But actually, even when we spend eternity in hell, hindi pa rin po nun mababayaran yung kasalanan natin sa Diyos na banal. And note, ito po may mga pag-iisip yung mga tao when we talk about the Father poured out His wrath on the Son. Meron po silang pag-iisip na masyadong, that's gruesome. Parang brutal, at parang barbaric, at parang pagan way. No? But note the amazing love of God being set forth there on that cross. How? Having described in the opening chapters, so man's great rebellion sa Romans against God, and thus the appropriateness of God's wrath, Paul tells us that God in Christ appeases His own wrath against us. Although the God of the Bible is a God of strict justice, who must punish our sins, for this is what His holiness demands, nonetheless, He is also a God of great abounding love, willing to rescue us from such a horrible plight through the wrath-absorbing work of His Son in our place. This is the God who so loved the world that He gave His only begotten Son, that all who believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po ni Tony Merida, to be clear, the picture is not of the Father as an angry old man, and Jesus as a nice and mild man who offers to satisfy the rage of His crazy dad. Hindi po yun yung picture ng Diyos Ama ay old, angry man. Na yung anak ay kailangan niya masatisfy yung pagwawala at yung galit ng kanyang crazy dad. Why? Because in this redemptive plan, there is unity in the action and purpose in this work. The Father puts the Son forward, and the Son willingly obeys the Father. The Son willingly obeys the Father. Hindi po siya napilitan o hindi siya nabigla
na hindi ko naman alam, ito palang dadanasin ko. He knows. He knows that very mission. And He was willing. No? He willingly obeyed the Father. Love and justice motivated that cross event. Whenever we look at that cross, when the Father poured out His wrath on Christ, we see God's justice. He did not leave sin unpunished. It was actually punished in Christ. But we see God's love, because through Christ, sinners can be saved. So we should remember both of these attributes when considering the cross. What motivates the atonement, both love and justice. So God's divine wrath was absorbed by Christ. It was appeased by the blood of Christ, by His sacrifice and death. God's wrath was absorbed and satisfied by Christ's sacrifice. Once again, it is received by faith or through faith. Ang emphasis po kanina, through faith. No? Hindi po ito contradiction doon sa emphasis that it is through faith. But ang point, sa pamamagitan lang ng pananampalataya natin matatanggap, we can have access sa kaligtasan ito. That is to show God's righteousness, God's justice. In the Father's forbearance, His patience, He did not ignore the sins of those who were redeemed from the Old Testament. So balikan po natin, yung mga naligtas from the Old Testament, ang kanilang kasalanan ay napataw kay Kristo. Hindi po yung napalagpas lang, o hindi po yung nalimutan lang ng Diyos, o pinawalang bahala, o pinawalang pansin. Yun po ay pinataw kay Kristo. Yun po ay binayaran din ni Kristo. It was paid for by the death of Christ. And former sins, it refers to human sinfulness prior to Jesus' death. It could appear, again, it could appear that God forgot about those sins. Sabi po ng Jeremiah 12:1, why does the way of the wicked prosper? Bakit yung mga masasama pa, sila pa yung nagpa-prosper? Why do all who are treacherous thrive? Ito po yung sinasabi ng Old Testament. But in Christ's death, God imputed, ibig sabihin, God credited to the account of Christ the sins of those who would believe in Him. This showed God's righteousness, an aspect which is His mercy. He is slow to anger. So malinaw po, no? Yung divine forbearance, yung patience ng Diyos, hindi po ito tolerance. Hindi po nalimutan ng Diyos yung kasalanan ng mga tao. But actually, there was a time na binayaran kay Kristo. Si Kristo ang nagbayad, tumanggap ng parusa para sa mga yon. And those who will not believe in Christ, one day, they will pay for every sin in hell for eternity. Wala pong makakaalpas. If we think that God tolerates sin, one day, God will deal with every sin of those who will not believe in Christ. God passed over former sins until the day He would put forward His Son to pay the price for sin, and by His resurrection, conquer both sin and death. Napaganda po ng propitiation, yung appeased, Christ appeased, Christ satisfied. Some are using the term, He pacified. He absorbed the wrath of God. Kaya yun po, no? Kaya malinaw na ang mga mananampalataya kay Kristo ay tunay na naligtas. Dahil may nagbayad. Dahil may nagpakahirap. Kaya po kung iisipin natin na kailangan pa natin paghirapan ng kaligtasan, ito po ay kalapastangan at kayabangan sa harap ng Diyos.
we say that Christ's value, He doesn't have any worth at all. But He has that infinite value. Pinagbayad ng ating kasalanan has infinite value. Because of His value, He can pay for the sins of multitude. Sabi po ni Paul Washer, kahit isang segundo lang siyang mamatay, sapat na sapat siya makapagbayad ng kasalanan ng napakaraming tao. Bakit? Hindi po patungkol to sa katagalan ng kanyang kamatayan, kundi it talks about His value. Yung value nung nagbayad. Kung ako po magbabayad, wala po akong malilitas kahit sarili ko. But because it is Christ who has that infinite value, ganun po yung kayang sakupin at iligtas ng kamatayan ni Kristo. Again, He freely gives grace to those who believe in the merit of Christ. Verse 26, inulit na naman, it was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. That's why no one can say, God is unjust. How can He just let sinners go? How can He just let sinners free? We cannot tell God that He is unjust. Why? May nagbayad. May sumalo. May nagdusa. Kaya po kung tayo, iniisip natin, how can we be saved? Only in Christ. Only by trusting through faith in Christ alone. Grasya lang ng Panginoon. Again, it is not cheap grace, but this grace is so precious, so amazing. God is just and He is the only justifier of those who put their faith in Christ. Kaya po kung tayo isipin natin, no? The death of Christ, He died for the sinners to redeem us, to justify us, para tayo'y mapawalang sala, para mabayaran ang ating kasalanan. And Jesus Christ also died to satisfy the wrath of the Father. Christ died for us, Christ died for God. Kaya po napakatindi at napakahalaga ng kamatayan na yun. That is the central message of Christianity. And that is the only good news. That's the only way for sinners to be saved. For us Christians, we must always be reminded of that truth. Pinawalang sala tayo. Tayo po'y tinubos. Ito po'y grasya. Ito po'y libreng kaloob sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya kung iisipin natin na kulang pa yun at kailangan pa natin dagdagan, ito po ay pagpapakita ng hindi tayo nagtitiwala kay Kristo at sa kanyang kakayahan at kapangyarihang magligtas. May we always be reminded that our salvation is not cheap. His salvation is so precious. It was paid for by the death of Christ. By His blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung sa Old Testament, kailangan po ng pag-aalay ng hayop, ng dugo ng hayop. But clearly, John the Baptizer proclaimed Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. That blood of Christ, the life of Christ, that sacrifice of Christ. And this Lamb, ito pong tupang ito, itong alay na ito, ito hindi galing sa tao. Ito'y galing mismo sa Diyos. Doon sa cross, nakita natin ang katuwiran ng Diyos. He is righteous, He is just. Dahil yung kasalanan, pinarusahan, ngunit kay Kristo, upang tayo ang mapalaya. Doon sa cross, yung kasalanan natin, pinataw kay Kristo, at dahil kay Kristo, yung katuwiran mula kay Kristo, ang pinataw naman sa atin.
Kaya yung righteousness po na meron ng isang believer, isang Kristiyano, hindi po righteousness na galing sa kanya. Ito po ay galing mismo sa Diyos. It is alien righteousness. It is not from us. We did not work for it. And so, when we are always reminded of that, we should live worshiping God. We should live in gratitude with a grateful heart, knowing that we are saved only by His grace. Walang Kristiyanong makapagyayabang na siya'y ligtas dahil malinaw ng kanyang kaligtasan na hindi niya pinaghirapan, kundi kay Kristo. At muli, kung meron man po sa atin na hindi pa malinaw sa Kanya, yung kaligtasan, malinaw na po mismo, kailangan natin maging matuwid sa harap ng Diyos, ngunit hindi natin kaya mag-produce ng righteousness na yun. We can only receive it, that passive righteousness, through faith in Christ. Yung righteousness na yung galing mismo kay Kristo. And that righteousness is perfect righteousness. That's why believers are sinners saved by grace through faith in Christ alone. This is the gift of righteousness. It is free, but it is not cheap. It is in Christ alone. And so may we live our lives as Christians, worshiping and live our lives in gratitude sa nag-iisa natin Panginoon na tagapagligtas. At sa mga kasama natin na ngayon pa lang po narinig ito, I pray that you will leave this place na malinaw na kay Kristo na ang kaligtasan. Siya po ang tumapos, siya ang tumabang, at ang katuwirang kailangan mo galing din sa Kanya kung ikaw ay mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Thank you for this grace. Thank you for the righteousness that comes from you. Truly, Lord, because you are righteous, you are holy, you are perfect. You require righteousness, but we are not righteous. We are all unrighteous. But we thank you that on the cross, the righteous died for the unrighteous, so that we can be declared righteous in Christ. Salamat po sa kaligtasan ito na ipatuloy niyo po kami paalalahanan bilang mga Kristiyano na mamuhay, patuloy, nagpupurit, sumusunod, umiibig at patuloy pa kumikilala sa inyo. Naway magdulot po ito sa amin ang patuloy na pagpapasalamat sa inyo. At tinatas din po namin kung sino man po nandito na hindi pa po nakakakilala ay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maunawaan nila ang napakagandang mensahe, ang regalong katuwiran mula kay Kristo. Salamat po, Panginoon. Pinabalik namin sa inyo ang papuri, parangalang pagsamba sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love.
Now I invite everyone to please stand up and let us respond to the amazing message of our God. Let us sing our story, our song entitled Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of the Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest, eyeing my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Now let us proceed for the second part of our worship, which is the giving. Maaari po nating ibigay ang ating mga offering at mga tithes sa box po na nasa tabi po natin. And with this, may I call on Brother Raymond for our prayer of thanksgiving. Let us pray. Loving Heavenly Father, you are worthy of all praises and thanksgiving, Lord. We thank you sa grasya niyo, Panginoon. Sa grasya niyo kung kami narating dito, sa grasya niyo, Panginoon, na marinig, matuto sa inyong salita sa araw-araw, Lord. We thank you sa sustaining grace mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa means mo, Panginoon, to sustain us. Maraming salamat sa businesses, sa work, Panginoon, sa allowances. Kaya po aming pinapasalamatan dahil dito, Panginoon. Ito na ginagamit niya, Panginoon, for us to sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. But of course, sa lahat ng conviction niyo sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkilos niyo, kami nagpapasalamat sa araw-araw na ikaw ang kumikilos sa amin upang
patuloy kaming sanctify o thank you for everything, Lord God. At lahat ng patuloy pa sa salamat yung ginawalitan mo sa inyong pangalan, Jesus. Amen. Ang Diyos sa may kapurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tuloy po tayong manalangin. Ama naming Diyos, banal na Diyos, dakilang Ama, Diyos ng katuwiran, Diyos ng kagandahang loob. Salamat po, Panginoon, muli sa mensahe na inyo pong ibinigay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, kaming mga tinubos niyo na, kaming mga pinawalang sala niyo na, kaming mga pinatawad niyo na. Nang lahat ng ito ay dahil lamang sa inyong kagandahang loob, dahil lamang sa inyong grasya. At maging yung mga maliliit na bagay na aming tinatamasa ay dahil pa rin sa inyong grasya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami ay patuloy na mamuhay sa pasasalamat sa inyo. Dahil una sa lahat, ang tanging dapat lang namin tanggapin at tamasain ay impyerno dahil sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Salamat, Panginoon, sa grasya. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat po sa Panginoong Jesucristo, inyong anak na binigay para sa amin. Panginoon, tulungan niyo kami na sa araw-araw ng aming buhay ay ipaalala at ipangaral namin ito sa aming mga sarili upang patuloy kaming mamuhay sa buhay ng pagsamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, at tulungan niyo kami sa pagharap sa araw-araw na baon-baon namin ang mga katotohanan ito. Salamat po na pinalalahanan niyo kami na tama lamang na kami magpakumbaba dahil ito po hindi dahil sa kung sino kami, kundi sa kung sino kayo at kung ano ang inyong ginawa. Panginoon, salamat po sa mga pamilya na inyong dinala sa lugar panambahang ito. Salamat po sa kanilang mga presensya. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy niyong sinusustenan ng inyong grasya. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagkilos sa bawat pamilya. Tinataas po namin sa inyo ang bawat pinuno at ulo ng bawat pamilya. May patuloy niyo po silang turuan, ipakita sa kanila kung sino kayo, kung sino ang Panginoong Jesus. May patuloy niyo po silang paluguin sa kanilang pananampalataya, maging sa kanilang buhay spiritual. At gamitin niyo po sila upang ang kanilang pamilya mismo ay makakita at makadanas, makarinig ng kung sino kayo. May gamitin niyo po sila bilang instrumento upang makilala ng kanilang mga pamilya kung sino kayo at ang inyong ebanghelyo ng kaligtasan. May patuloy niyo rin pong pagpalain maging mga ina ng tahanan
Naway, gamitin niyo rin po sila upang sa pamamagitan ng kanilang buhay ay maging refleksyon ng iglesia na tinubos at patuloy na binabago. Iglesia na nagpapasakop kay Kristo. Makita sa bawat mag-asawa ang pag-ibig ni Kristo at ang pagpapasakop ng iglesia. Iglesyang tinubos, iglesyang patuloy na pinapabanal, nililinis. Salamat po, Panginoon, naway patuloy na maging sentro at pundasyon ng Ebanghelyo mo sa bawat tahanan ito. Salamat po, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga negosyo, na kayo po ang patuloy na nagpapalat at nagsusustento. Kinikilala po namin na lahat ng bagay na mabuti ay mula sa inyo at kinikilala po namin na kung di dahil sa inyong kamay na nagsusustento ay wala rin po ang mga bagay na ito. May patuloy na pagpapalain at paalalahanan ang bawat isa sa kanilang trabaho at negosyo na kayo at hindi ang pera ang sasambahin, na kayo at hindi ang pera ang paglilingkuran. Dahil maging ang pera, maging ang mga negosyo at trabaho ay pamamaraan lamang upang kami ay sumambat o bigay luwalhati sa inyo. Palalahanan niyo po kami na kayo pinagmumulan ng lahat. At gamitin niyo nawa ang mga ito upang maibalik din namin sa inyo ang nararapat sa inyo. Alam namin, Panginoon, hindi niyo po kailangan ng aming mga pamamayari, maging mga bagay na ito ay kayo po ang talagang may pinagmulan at kayo tunay na nagmamayari. Hindi niyo po kailangan ang aming mga may bibigay dahil maging ang aming binibigay sa inyo ay mula rin sa inyo. Tulungan niyo po kami turuan na maging tapat, maging sa pagbabalik sa inyo ang nararapat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa lugar panambahan na ito na patuloy niyong ginagamit upang tipunin ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang pamilya Grimaldo. May patuloy po silang lumalim sa kanilang pag-ibig at pagkilala sa inyo. At patuloy po silang magamit para po sa kaluwalhatian ninyo at alang-alang sa pangalan ninyo. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga ginagamit niyo upang mamuno sa inyong iglesia. Kinikilala po namin na nag-iisa lamang ang ulo ng iglesia. Walang iba kundi si Kristo. At ang tanging kaparaanan lamang ng pamumuno namin ay sa pamamagitan ng pagpasakop sa Kanya at sa Kanyang salita. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, bigyan ng puso na may kababaang loob. Tulungan niyo po kami na patuloy na magdepende lamang sa inyo at ang tanging layunin parati ay maproklama at maluwalhati kayo. Pagpalain niyo po ang bawat desisyon na gagawin ng inyong mga instrumento alang-alang sa inyo at sa inyong mga anak, sa iyong iglesia. At naway laging sentro kayo ang inyong ebanghelyo sa iglesia ito. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, maging ang aming mga kapatid, kamag-anak, na may karamdaman. Kayo po ang siyang magbigay kagalingan at kalakasan sa bawat isa. Kinikilala po namin na kayo ang dakilang manggagamot. Kayo rin po ang may hawak maging ng aming kalusugan at pangangatawan. Kami po'y lumalapit at dumidepende sa inyo. At paalalahanan niyo rin po kami na maging ang aming mga katawan, ang aming kalusugan, ang aming lakas na mula sa inyo ay dapat pa rin magamit para sa inyo. Salamat po, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo ang aming mga kalusugan, maging mga kapatid na ngayon po hindi maganda ang pakiramdam. Kayo po humingi po sa aming pangangatawan. Kung ito po inyong kalooban, Panginoon.
Tinatas po namin sa inyo ang mga ginagamit yung mga misyonero na nagdadala ng ebanghelyo. Kayo pong mag-ingat sa kanila, kayo pong magprotekta, magpala, at patuloy na magdala at magpuno ng kaligayahan sa kanilang puso na nagmumula sa inyo at ang kaligayahan ng kaligtasan na binigay niyo sa kanila at sa amin. Naway, pagpalain niyo po ang kanilang mga gawain at marami pa pong mga tao at makarinig, makakilala sa inyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming iglesia sa CDMC, sa Las Piñas. Kayo po patuloy na magpalat, maggamit. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga namumuno dito, karunungan mula sa inyo at pusong mula sa inyo. Naway, patuloy niyo po silang gamitin upang maging daluyan ng paghihikayat sa inyong mga manggagawa. Gamitin niyo po sila at bigyan ng tamang kaisipan sa bawat desisyon na kanilang kailangan gawin. At patuloy nawa kayo na maging sentro, pundasyon, saligan, at naway sa inyo lamang nakaangkla ang iglesia ng CDMC. Ganun din, Panginoon, ang mga gawain sa Cavite. Kayo rin po ang magpala rito. Gamitin niyo po nawa ang inyong mga ministro na matapat nilang ibahagi at ipangaral ang inyong salita. At naway maraming taong kunin na makakilala sa inyo. Kayo po ang patuloy na maggabay sa kanila. Na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na naman ang maging kaparaanan ng kalaban ang maging balakid upang maraming tao pa ay makilala at lumalim sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kayo rin ang Diyos ng misyon. Kayo ang Diyos na nagliligtas at walang kahit anumang balakid ang magtatagumpay. Dahil kayo ang Diyos na soberanong may hawak sa lahat. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo maging ang gobyerno ng mga pinunong ginagamit ninyo, mga pinunong tinalaga ninyo. Kaya rin po, Panginoon, na mabigay ng karunungan sa kanila upang maayos na mapamunuan ang inyong bayan. Kayo, Panginoon, ang magdirekta sa kanila, magbigay ng kalinawan ng pag-iisip, at naway magkaroon po ng hustisya, ng katarungan, maging sa pamamalakad. Naway magbigay din kayo ng karunungan maging sa pagpapatupad ng mga batas na nakalulugod sa inyo. Tinakas po namin sa inyo, naway huwag niyo pong pahintulutan na ang mga batas na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan ay may pasa. Naway kayo po ang patuloy ng kumilos sa mga ngayon nanunungkulan. Kayo, O Diyos, ang Diyos na aming sinasandalan at pinagtitiwalaan. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pa rin po kaming palalahanan na ano man ang mangyari, sino man ang mamuno, ano man po ang mangyari sa aming kapaligiran, sa aming bansa, palalahanan niyo kami na hindi kayo kailanman umalis sa inyong trono. Kayo yung patuloy at walang hanggang naghahari at may hawak ng lahat. Patuloy niyo kami tulungan na maglagak lamang ng tiwala at kumpiyansa sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Patuloy po kayo nawa na madakila at maparangalan. Pakilain niyo po ang inyong sarili sa aming kalagitnaan. Naway gamitin niyo rin po kami sa pagdakila sa inyong sarili, alang-alang sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito'y tinatas namin na may pagtitiwala at pagpapasakot. Pagpasalamat sa inyo ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong tagapagligtas. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan
mula noong una, ngayon, at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi, Amen. Amen. Kapurihan, Anak, Espiritong Banal, mga taong nilalang at ng buong kalamitan. Amen. Praise God po, natapos ng ating service ngayong Sunday. Meron pa po tayong salo-salong gaganapin. At isa po sa mga layunin natin dahil ngayon nga po alam natin na kaarawan ng pastor na ginagamit sa atin. Ini-encourage pa rin po namin dahil napakaganda po ng message na narinig natin ngayon na ang maging sentro pa din ng ating mga pag-uusapan sa mga sandaling panahon ay yung message pa din na ating na-receive. Pero yun po, meron tayong dapat na ipag-celebrate. Ang pastor po natin ay kanyang kaarawan. Ito po ay yung pastor na ginagamit ng Panginoon dito sa Calamba na ilang taon na rin, mga 3, papuntang 4 na taon na ata. Kaya ito ay dapat nating ipagpasalamat. Sige po, ayusin po uli natin ang upuan na ilalagay po natin ang pagkain sa gitna at tayo po ay magsasalo-salo sa pagkain. Ayusin po muna natin at simulan natin yung simpleng programa po mga